Today magluluto tayo ng arroz caldo. Kaya naman, simulan na natin. So una kong gagawin, ilalagay ko muna yung 1/4 cup ng mantika. Tapos, half cup ng margarine. Itong margarine ko ay hati. Merong sa palengke binili, tsaka yung kalahati nito yung natira naming star margarine. Habang pinapamelt natin yung ating margarine dyan, i-mince natin itong luya. So luya, gusto ko kasi yung hindi ramdam ng mga bata na merong luya para hindi na kakain-kainin, di ba? Pag nakagat, maanghang. So, hiwain ko lang ng maliliit muna. Tapos, lalagay ko dito sa aking mini chopper. Kasi gusto ko mince na mince talaga siya. Yan. Tingnan ko nga. Yun o. Sobrang mince niya na hindi mo na kailangang hiwain ng pahaba or ano. So, okay na to. Tabi muna natin yan. Okay. Next naman na ilalagay ko dyan, yung aking bawang. Sa bawang ko, 1 bulb yan. Sama ko na nga ito may luya-luya ng konti. Okay. Sa bawang, ganun din. Diba? Mince na mince siya. And last, yung ating sibuyas. So, sa sibuyas, gagayatin ko lang muna. Kasi, syempre, since maliit lang yung ating blade dito, pag malaki yung nilagay na pagkain or sibuyas or anumang condiments mo dyan, eh, mahaharang siya. Hindi siya magpa-function maigi. Kaya kailangan tutulungan mo pa rin siya. Okay. So, di ba? Hindi pa tapos mag-melt ang ating margarine. Pero, ayun o, okay na yung ating luya. Nakasan ko na. Lagay ko na yung ating luya. So, igisa lang natin or isote hanggang sa maamoy natin yung aroma ng luya. Yan, kapag naamoy na natin yung aroma ng luya, ngayon naman lalagay natin sibuyas. Pwedeng sabay na sila sibuyas, bawang, pero pwede rin naman na unahin mo si sibuyas. Igisa natin ng konti. Sagay natin si bawang. So, kailangan maamoy natin dito yung aroma ng mga ingredients na nilagay natin. Pinaghalong margarine, sibuyas, luya, bawang. Ayan, at kapag mabango na ang bahay nyo, lagay na natin yung ating manok. So, yung manok ko ay wing part yan. 1 kilo yung ilalagay ko dito para mas maraming manok siya. Pero depende naman, pwedeng kalahating kilo lang. Parang every kalahating kilo ng malagkit, kalahating kilo din ng manok. Tapos, wing part yung nilagay ko kasi para mas madali siyang maluto. At saka even yung luto niya. Ngayon, lagay ko na yung kalahating kilo ng malagkit. Hinugasan, tapos binabad sa tubig ng 6 hours. Yan, haluin natin. Lalagay natin 1/4 cup ng patis. Tapos, lagyan na rin natin ng paminta. Yung powder natin na paminta. Wala na. So, hayaan muna natin to. Stay muna natin ng mga 2 to 3 minutes. So, after 3 minutes, lagay ko naman yung kasubha. 1 balot yan. Worth 10 pesos yatang isang balot niya. Yung kasubha ay sa flour. Pampakulay siya ng... Nilalagay talaga siya sa mga lugaw, mga arroz caldo para kumulay, ganyan. So, haluin na natin. Tapos ngayon naman, lalagay na natin yung ating 4 liters ng tubig or pwede yung pinaghugasan ng bigas at malagkit. Di ba, nagsaing ka o tinabi yun. Tapos, nilagay dito. So, ito lulutuin lang natin. Halu-haluin from time to time para hindi dumikit yung malagkit sa ilalim. Tapos, lulutuin lang natin to hanggang sa maluto na yung kanyang malagkit at medyo lumapot-lapot siya ng konti. So, after ilang minuto natin tong hinalo-halo, no, occasionally, medyo lumalapot na siya. Pero gusto ko yung mas malapot pa ng konti. Kaya, pakukuluin ko pa siya. Pero yung malagkit niya, luto-luto naman na. Tapos, syempre, titimplahan natin yan. Lagay ako ng chicken cubes, 2. Tapos, konting asin lang. So, depende mamaya, pwede mong tikman ayon sa panlasa. Kung gusto mo ng mas malapot pa ng konti, 'di ba? So, pakuluan mo pa ng konti ito hanggang sa wala na masyadong liquid dito, yung hindi na runny. Pero kung para sa iyo ay okay naman na yung ganitong pagkalapot niya, so pwede na rin na after mo matimplahan, patayin mo na or tanggalin mo na sa apoy. Aray ko. Ang sakit. So, yun lang. At tayo nga ay magpi-plating na. Pinatay ko na talaga siya kahit hindi pa ganun ka lapot. Kasi pag lumamig to, lumalapot na rin talaga siya. So, mas magtitiken pa yung ating arroz caldo pag malamig. Manok. Sarap. Yan. Tapos, syempre, lagyan natin ng mga iba't ibang klaseng sahog. Pwedeng may itlog, di ba? Sarap to pag may itlog. Yan.
Tapos, lagyan natin ng roasted garlic. Dito na lang sa gilid. Tapos, dahon ng sibuyas. Dito na lang din. Tapos, yung ating kalamansi, dito na yan sa gilid. Tapos, syempre, sprinkle na natin yan ng Nina Bacani chili garlic sauce. Yan. Kahit konting patak-patak lang yan, maanghang na po yan. At ito na ang ating arroz caldo. Kain na tayo ng ating arroz caldo. Ayun, woo! Hinalu-halo. Mainit.